Hello everyone, may tanong po dito. Ah, Basahin natin. Kailangan po ba talaga ng company maglagay ng PCO kahit CNC ang permit? Sa atin, mas maganda ang tanungin natin syempre ang EMB kasi sila ang implementing agency ng iba't ibang environmental laws, rules and regulations and policy. Pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon na sumagot dito sa tanong na to. Meron 10 dahilan bakit kailangan pa rin ng pollution control officer kahit CNC holder lang ang daladala ng isang kumpanya. Well, number one, sa aking pagkakaintindi sa tanong at sa mga procedures and sa mga legal basis, ang CNC or Certificate of Non-Coverage ay hindi exemption sa compliance sa environmental laws. Ang atin mga kumpanya, halimbawa, Certificate of Non-Coverage ang hawak ay nagpapatunay lang na hindi saklaw ng environmental impact statement system na mag-secure ng environmental compliance certificate. Pero dahil meron tayong iba't iba pang mga environmental laws, kailangan pa rin sumunod sa ibang batas. Halimbawa, Clean Air Act, Clean Water Act, Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act. So, hindi ibig sabihin CNC holder lang ang isang company ay ma-exempt na sa compliance sa ibang batas. Now, yun ang isang dahilan kung bakit required ng PCO pa din kahit CNC holder ang isang kumpanya. Pangalawa na pwede natin pag-isipan, required kasi talaga na merong person in charge. Kung may operations sa ating establishment or project, lalong-lalo lahat naman, nearly every project, merong potential environmental impact. Kahit walang ECC, kung meron namang mga emissions, wastewater discharge, solid waste generation, or yung waste that requires special handling, kailangan dyan ng pollution control officer kahit walang ECC. Kung CNC lamang ang hawak. Again, kung may emissions, may wastewater discharge, may waste generation, sino yung person tasked to manage all these activities? Siyempre, ang pollution control officer. Pwede nating maging basis dito ang nakasulat sa DAO 2014-02. Nakasulat dyan sa section 3 na covered halos lahat ng establishment, lahat ng mga PCO ng isang kumpanya will handle the environmental aspect of the establishment. So kailangan po ng PCO kahit CNC lamang ang hawak ng kumpanya. Pangatlo na pwede nating isipin kung bakit kailangan pa rin ng PCO kahit CNC lamang ang hawak ng kumpanya. Ang PCO kasi para sa akin, responsible person 'yan sa pagtupad, sa pagsiguro doon sa mga permittings and reportorial requirements. Yung permits, yung reports, halimbawa, meron kang permit to operate ng ating generator set. Halimbawa, meron tayong wastewater discharge permit. Halimbawa, meron tayong DNR ID number. Itong mga permit na ito or certification o registration, nangangailangan ito ng submission ng self-monitoring report. At doon sa DAO 2014-02, Section 10, the duties and responsibilities of the PCO, especially item number 13,
na kailangang magsasubmit ng self-monitoring report. Eh, sino ba ang nag-a-accomplish at nagsasign ng report? Ang isang pollution control officer. So kahit CNC holder ang isang kumpanya, pero may mga na-acquire na mga permits, registrations, at kailangan mag-submit ng report, kaya kailangan ng PCO. So yun yung pangatlo. Pwede tayong expand nito. Gawin nating una, pang-apat, kung CNC holder ang isang kumpanya, halimbawa, ang isang kumpanya ay merong generator set na ino-operate, may boiler, may coating activities, spray painting, kailangan ng compliance sa emission standard, kailangan ng compliance sa emission standard at ang PCO ang nagmo-monitor niyan. O paano malalaman na compliant sa national emission standards? Pagdating sa monitoring, nakikipag-coordinate ang PCO sa mga EMB accredited environmental laboratory provider at ang PCO ang naaatasan makipag-coordinate, mag-monitor. At pagka nakakuha ng certificate of analysis sa mga provider, ikukumpara niya ngayon sa standard set by DNR. So siya yung nagmo-monitor niyan eh. Although kayang gawin naman siyempre ng may-ari, pero sa dami ng equally important activities ng owner ng mga establishmento o proyekto, kaya may itinatalagang PCO. At isang reason, kahit CNC holder, dahil ang PCO ang nagmo-monitor kung pumapasa o nagko-comply sa standard set by DNR. Same goes to standard set by DNR pagdating sa tubig in compliance with RA 9275. So number 5 na reason kung bakit kailangan ng PCO pa din kahit CNC holder lamang ang isang kumpanya kung merong wastewater discharge, may mga kailangang monitoring ng effluent, kailangan i-monitor ang compliance sa General Effluent Standard. Sino ang magmo-monitor na naman yan? Ang isang PCO. Especially doon sa mga industrial facilities na mayroong process wastewater. Hindi naman lahat ng industrial establishments ay ECC holder, may mga CNC din. Pero dahil meron silang process wastewater, may discharges sila sa nearest water body after treatment, o kailangan ng pollution control officer to monitor these discharges. At oo nga naman, kapag ka meron kang mga ganitong activities, kailangan mo ng discharge permit. Ano ba ang requirement for securing discharge permit? Among many is the appointment or designation or accreditation of the PCO. Kaya kailangan kahit CNC holder ang kumpanya dahil sa mga ganyang uh, wastewater discharge, may mga process wastewater at may kailangang requirement sa discharge permit application. We can expand number 6 doon sa requirement naman ng Republic Act 6969, yung Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Kung gumagamit tayo ng mga chemical substances, kailangan dyan ng PCO to monitor the import, the distribution, the manufacturing. O kung may nag-generate tayo mga hazardous waste, kasi gumagamit tayo ng mga oil, so may mag-generate na used oil, may mga containers previously containing toxic substances, ink sludges, contaminated rags na nag-generate natin sa ating facility. Kailangan ng registration as a hazardous waste generator at sa mga requirement nito, kailangan ng PCO na naman. Appointment or designation of PCO or accreditation as pollution control officer. So yung CNC na hawak ng kumpanya
One of the requirements yon sa registration as hazardous waste generator. So meron talagang kailangan na PCO dahil doon sa mga activities lalong-lalo in compliance with RA 6969. Ang PCO ang nag-aasikaso ng registration as a hazardous waste generator. Ang PCO ang nag-aasikaso ng permit to transport, to dispose this hazardous waste. Kaya kailangan ng PCO kahit CNC holder lamang ang company. Ganon din, we can expand number 7 sa compliance ng company sa Solid Waste Management Act. Yung mga waste generation, kailangan i-stored ito properly. So, sino ba ang mag impose ng proper segregation? Ang Pollution Control Officer. So, sabihin natin na may CNC ang company. Tapos, meron kang solid waste na nag-generate. Who will ensure compliance to RA 9003 in the context of proper segregation, recycling, ang PCO. Sa katunayan, nag-monitor tayo ng volume ng waste generation and we report it to DNR-EMB on a quarterly basis. So ang PCO ang may duty to monitor the generation of waste and submit the information to EMB Regional Office quarterly. Kaya kailangan mo ng PCO dahil meron kang waste generation. Number 8, kailangan kung meron tayong mga activities sa tubig, may monitoring tayo ng effluent, may monitoring tayo ng emissions, may monitoring tayo ng waste generation. Lahat ng mga activities na yan, yung information, sinire-report natin yan through self-monitoring report or SMR sa DNR EMB Regional Office. We are required, or the company through the PCO is required to submit self-monitoring report quarterly kahit CNC holder. Totoo, nakasulat sa DAO 2014-02, Section 10, Item number 13. Nakasulat, promptly submit SMR at ito ay piniprepare nga ng PCO, pinipirmahan ng PCO. Number 9, kung bakit kailangan pa rin ng maglagay ng PCO kahit CNC holder. Tingnan nyo po, ang PCO ang pangunahing contact person ng DNREMB sa company. Halimbawa, they want to visit our facility. Sino ang haharap? Hindi naman kailangan marap ang may-ari. Hindi naman kailangan humarap security guard. Ang PCO, ang liaison officer, ang main contact person ng company sa DNR-EMB. So pagka nagpunta din ang taga DNR-EMB, siya yung haharap. Kung may inspection, kung may non-compliance, kung may permit na i-renew, ang PCO ang responsible for this. Ang accountable representative. O pag may inspection, siya ang haharap. Pag di mo hinarap ang EMB personnel or LLDA personnel, sino pa ang haharap sa kanila na may alam sa environmental compliance? So yung CNC holder na company, kung may PCO, alam niya na dahil may inspection, alam naman niya kung anong hahanapin. At yung mga non-compliances, ang totoo, minsan na itatago-tago ng iba. Kaya pagka alam ng PCO kung anong kakulangan, a-actionan niya na yan kasi baka mag-inspect ang DNR-EMB, nag-i-improve tuloy. Sa mga permits na na-acquire sa DNR-EMB, lalo subject na for renewal dahil mag-expire na, alam ng PCO yan na 30 days before expiration, ay dapat na itong i-file for renewal. O kaya kailangan ng PCO. Halimbawa, mayroong discharge permit, permit to operate, kailangan ng renewal, o ayan, nandyan ang PCO. At panghuli, siguro dito na lang tayo magtatapos. Bakit?
kailangan ng maglagay ng PCO pa din kahit CNC holder. Tinan nyo, ang hindi pagtatalaga, ang hindi pag-appoint, yung laging makikita mo, mababasa mo sa mga notice of violation. Failure to designate pollution control officer. Yung failure pa lang to designate. Hindi pa napag-uusapan yung hindi siya accredited. The failure to designate a PCO may result to violation, the issuance of notice of violation, and worst scenario, imposition of fine and penalty, not less than 10,000 pesos. Mababasa nyo syempre sa ating mga permits na kailangan mo ng pollution control officer. Mababasa nyo sa mga ECC naman na kailangan ng PCO. Sa CNC, wala namang nakasulat na kailangan nyo maglagay ng PCO. Pero dahil CNC does not mean exemption to other requirements of major environmental laws. So kung may compliance tayo sa iba pang batas na nagre-require ng PCO. Therefore, if we fail to comply with the requirements of major environmental laws, if we fail to designate a PCO, ayun, pwede magresulta sa issuance of notice of violation, worst scenario, imposition of fine and penalty. Hindi na siguro aabot doon sa suspension ng operations, pero pwedeng mangyari dahil hindi sumusunod ang kumpanya, nahuholt sa kanyang operation. Ano po? So yun yung 10 bagay na naiisip natin, pero mas mabuti pa din na itanong natin ito sa EMB Regional Office kung kailangan pa rin maglagay ng PCO kahit CNC holder. Um, sa nasambit ko, pwede nyong i-validate yun. Dahil sila pa rin ang final authority. So yun, kaya kahit CNC holder lang ang ating company, sa aking pananaw, kailangan pa rin ng pollution control officer. Sa 3 bagay, in summary, kung may activities tayo, may product or services na pwedeng contribute sa environmental pollution. So to protect our environment, it's our legal and moral obligation. Maglagay ka ng pollution control officer. Para na rin merong nag-aasikaso sa ating mga compliances. So ang CNC ay hindi blanket for exemption sa environmental compliance. So hindi ibig sabihin may CNC ka, hindi mo na i-comply yung mga requirements ng ibang batas. Pero yung ibang batas na yon ay nagre-require yon ng pollution control officer. So, hindi ka magtatago doon sa CNC na hawak natin. Bagkus yan pa nga ang pagsimulan na dahil CNC holder, magtalaga pa din ng PCO. Ang PCO or Pollution Control Officer ay required kahit CNC holder para sa implementation ng mga environmental programs, projects, and activities. Ang PCO ay helpful for the monitoring of compliances of the company to the standards set by DENR. At sa legal accountability, sa totoo, hindi kaya ng may-ari lamang to handle all activities, kaya magandang may PCO pa rin para sa mga legal accountability. Kung ako man may-ari, di ko na kayang
mamonitor lahat yan, magampanan lahat yan, magtatalaga na lang ako ng PCO kahit CNC holder lamang ako. Dahil makakatulong yan sa legal accountability. So yun lamang. I hope may natutunan tayo dito. Ito ay guide lamang for awareness. Pero mas mabuti pa rin sumangguni sa DENR EMB Regional Office para sa akma na sagot po sa ating mga tanong. Maraming maraming salamat for time listening. If you want to know more about environmental compliance, if you have question na gusto nating sagutin, you are encouraged to ask question below. Thank you very much for time listening. I hope you have learned something today. Thank you very much, everyone, and God bless us all.